soil testing o pagsusuri ng lupang sakahan. Bakit nga ba importante para sa ating mga magsasaka? Bukod kasi sa pwedeng makatipid, posible pang lumaki ang kanilang kita. Kaya naman, ang Department of Agriculture puspusan sa pag-deploy ng mobile soil testing lab sa buong bansa para sa on-site soil testing at libreng fertilizer advice sa ating farm heroes. Abangan yan sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, May 16, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. Alaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV Friday edition. Kasama pa rin po natin Sir Arnold Decena Duco at kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power. Muli para nga po sa may mga katanungan tungkol sa Inner Power, kung paano nga po ito itinitake, ano nga po yung mga components nito, paano rin po makakatulong sa ating kalusugan. Ang ating hotline number, Sir Arnold? Yes, yung hotline number natin is 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung Facebook ko po ay Arnold Oxenia Bigafreya and Arnold Duco Inner Power. Okay, pag-usapan naman natin Sir Arnold yung hypertension, ano, ito ba ay dulot ng pagkain or more on sa lifestyle rin natin dahil lagi tayong nagpupuyat, madalas nagagalit? Yes, ano. So, tapusin muna natin yung sa diabetes, ano, kung paano gagawin pat maibaba natin ang ating blood sugar. So, ang gagawin natin, kung mataba kayo, kailangan you have to remove mga fatty acids sa katawan natin, mga fats, no? By means of an exercise, ay pwede tayong pumayat or
wag po nating kainin ang matatamis sa pagkain or even increase the consumption of carbo. Ibaba natin ang consumption ng carbo, no? Ibaba natin ito para bumaba ang ating blood sugar. Then proper exercise is very important kasi during an exercise, the sugar or glucose will be burned, no? Masusunog yan sa proseso. Then after na bumaba ang sugar natin sa katawan, magkakaroon po ng conversion yung mga fatty acid sa katawan natin to become energy. Hindi niya kayang i-transform yung mga fatty acids natin into glucose, but automatically maika-transform niya yung fatty acids sa buong katawan natin, so any part of the body, into energy via liver, sa liver na metabolism, no? Sa doon metabolize ng liver na ang energy na mag-create from fatty acids. So pag nag-exercise tayo, mababawasan ang taba natin, pero some people explain na paano matutunan ang fatty acids kasi hindi naman talaga mako-convert into glucose. Yeah, hindi talaga mako-convert ang fatty acid into glucose, but kaya ng ating atay by means of chemicals. May mga amino acids na involved dyan to transform to become energy via yung natin chemicals na nakalimutan yung chemicals. So yun ang mangyayari pag nag-exercise tayo, it will be converted into energy. So mababawasan po talaga. At mapapansin natin, Mababurn yung fats, mabuburn calories, ang fats. diba? Oo. Mapapansin natin kung nagpapawis po tayo, ang ibig sabihin, the fatty acid and the glucose transform to become water, no? H2O and some carbon monoxide. Kaya So, na lumalabas rin yung toxin sa katawan, Sir exactly. Arnold. Kaya napapansin nyo, once na mag-exercise ka at pinapawisan, napakaalat. So, ang ibig sabihin, mga unnecessary salt sa katawan natin ay mag-aalisan, maglalabasan. So, yung excess na salt sa katawan natin ay kayang ilabas yan sa pawis lang, hindi lang sa ihi. At hindi lang po yan. Yung asin sa katawan natin, akala nyo sodium chloride lang ba? Table salt lang yung asin na nakakain natin. No, we have a lot of salt na nakukonsume, hindi lang table salt, no? Sa pagkain lang ng tinapay, meron ka ng calcium proponate. That's still salt. Sa pagkain ng cake, mayroong potassium proponate. That is salt. Sa pagkain mo ng dilata, merong sodium nitrate, merong sodium nitrite. That is still a salt. Pagkain mo ng mga pansit, mga macaroni, mga bihon, merong sodium bicarbonate and sodium hydroxide. So those chemicals will be transformed to become salt. Sa daming salt, ano? Oo, akala ng tao yun lang. Sa pagkain mo ng napakagandang cake na may kulay-kulay, Meron ding salt yan. meron ding salt yan na sa food coloring. Okay. Heavy metal salt. So, mas delikado ang food coloring na makikita mo sa mga cake, sa mga puto, na napakaganda ng yellow, may mga green, may mga orange, may mga violet, no? Ubi-ube, pero those are food coloring. Oo. Kaya pala yung lasa, Sir Arnold, minsan matamis pero may konting sipa Pait. ng alat din. ano? Alat Oo. at pait. Kasi ang ibang salt, like for example, itong potassium proponate, calcium proponate, mapait yan, mapakla. So, those are still salt na kakasira po lahat yan ng kidney. That's why itong mga taong tumataas ang creatinine nyo, be careful sa mga kinakain nyo. Mostly the cause of the disease is the food that we intake, no? Lalo na mga chichirya, napakaalat. At ito pa pala, nakalimutan natin, pananghalian, panghapunan, pang breakfast, Yes. merienda, nakakain natin itong salt na ito. That's monosodium glutamate. Monosodium glutamate is still a salt. It is the combination of sodium hydroxide and glutamic acids. So, once nag-react ang sodium hydroxide plus glutamic acid, magkakaroon siya ng monosodium glutamate. So, imagine mo kung how strong those chemical and heavy metals, no? Sodium is one of the most powerful metallic element, and they are belong to one of the most strongest hydroxide, no, on earth, no? Sodium hydroxide, isa sa pinakamatapang yan hydroxide na kayang sunugin yan ng ating mga balat. Nabibili mo yan sa supermarket na yung sodium hydroxide, maraming brand name yan. Oo. Be Pero careful. ginagamit natin saan madalas yan, Sir Arnold? Sa pagluluto mismo. Yes, yan ang hindi alam ng mga tao. Oo. Sa paggawa ng century egg, nilalagyan niya ng sodium hydroxide. Oo.
paggawa lang ng mga kutsinta, pansit, bihon, kaya siya naging makumakunat, that is may halong sodium hydroxide. At ito pa, kung bakit napakasarap at gandang makunat-kunat ang pearl. Doon sa kaya Sa mga shake. inumin. Oo. Ano ba tawag ito? Milk tea. Milk tea. Oo. Kaya 'di ba, mostly of the doctor and the nutritionist don't like to take those kind of food. Ito na lang sa pearl shake na yan. Yung pearl na yan, para maging makunat yan, ang inilalagay dyan sodium hydroxide. Imagine nyo kung gaano ka powerful ang sodium hydroxide. Just to ask your teacher sa chemistry, organic and organic chemistry and biochemistry, kung gaano ka delikado ang sodium hydroxide. Imagine mo, kinakain natin. The sodium hydroxide will react to the tapioca, itong kasaba. So once na mag-react siya, magiging makunat yan. So imagine mo, kumakain tayo ng sodium atom. Sodium atom, that's metallic element na dumikit na doon, na nag-react doon sa tapioca. So what happened inside the stomach? Once na kinain natin ng tapioca, there's a chemical reaction because sodium hydroxide or any sodium compound are unstable substance. So pag sinabi mo unstable substances, they are easily react to another substance na magkakaroon po ng problema sa stomach natin. Okay. Kaya ba parang yung iba sinisikmura or Exactly. nahihirapan rin Oo. dumumi or nagkakaroon ng Gastritis. Oo. Namamaga ang ating gastric region dyan dahil sa mga pagkain na kinakain natin. For example na lang, yung pansit, no? Yung fresh pansit. Bakit mapanghi? That's because of sodium bicarbonate. So, yung sodium bicarbonate, kaya siya mapanghi, nilalagay yan doon sa pansit. So, actually, dapat hindi natin kainin yan palagi. Ang sodium bicarbonate is one of the powerful neutralizer ng acid. So, once nagkaroon po ng acidic ang stomach natin, maganda yung sodium bicarbonate, pero hindi natin alam ang reaction ng sodium atom doon sa cellula ng katawan natin. Kasi dapat mahirap that's biochemistry, no? That's a biochemistry o biomolecular chemistry. So, ibang linya yung specialization yan, Oo. the Sige. chemical reactions ng Oo. katawan natin. Alamin pa natin yan maya-maya, Sir Arnold. Samantala, nasa linya na po natin si Sir Jerry Ibieta. Sir Jerry, magandang gabi po at welcome po sa programang Lunas. Pag-usapan po natin yung inyo pong kalusugan. Kumusta po kayo? Yes, hello. Good evening. Yes, Sir Jerry, pwede pakihinaan lang po yung ating monitor at medyo pakilakasan rin lamang po yung ating boses para mas maganda po yung ating reception, ano? Okay, Yes po. Ayan. Si Sir Jerry Ibieta ay 58 years old at taga Caloocan City. Tama po, Sir Jerry? Yes po. Apo. Yan. Kumusta po kayo, Sir Jerry? Ano po ba yung mga nararamdaman ninyo? Well, actually, ngayon, kasi mainam na yung pakiramdam ko as of now. Then, sa akin kasi, malita lang din kasi yung sugat ko ngayon dito sa binti ko, which is basically, ito kasi nung nakaraan. Ano kasi to alam mo yung meron kakaroon siya ng gangrene, parang may mga tumutubong dead skin tissues. Okay. And also parang palaki na sugat. Then, kalaunan kasi, nung nag-take kami ng inner power, mga nakailang bote rin siguro kami. Halos naubos namin yung isang bag. Creatinine mataas? Tapos na yun, unti-unti talagang gumaling yung sugat ko na dun sa bandang binti ko. Tsaka nawala din yung mga dead skin. Okay. issues. Then, at the same time, katulong din siya dun sa pagbaba ng blood sugar ko. So, kayo po ay diagnosed na may diabetes po, Sir Jerry? Yes po. Okay. In fact, mataas din po yung creatinine ko within in the level of 1.7 or 170. That is above normal. Then yun. So, nararamdaman ko na rin kasi halos lahat ng sintomas ng mataas ang creat, especially yung pangangati ng katawan. Ganyan din. At the same time, yung hirap na akong hirap ko na ba mailabas yung ihi ko. So, yun, yung simula nung nag-take ako ng inner power, unti-unti nawala lahat ng mga sintomas na nararanasan ko. Not just only dun sa diabetes, but also pati na rin sa sa Creatinine.
high level creatinine ko. Oo. So ano po yung mga nararamdaman ninyong sintomas, ano? Para nga po, kung sakaling may nakikinig sa ating may diabetes din, maaari pong makarelate, ano, na maaaring ganun rin po yung kanilang mga nararamdaman o nakikitang pagbabago sa kanilang katawan. Actually, kapag may diabetes ka kasi, ang pinakauna kong mararamdaman is, namamanhid yung paa. Mm-mm. So, from unti-unti yan eh. So, nagkakaroon ka, ako kasi is 2 beses na ako na ospital. Yes. So, yun nga, sa 2 beses na rin ako nagkaroon ng surgery procedure on my, sa doktor. Magkaibang hospital kasi yan eh. Oo. So, pagka namamanig kasi ang paa natin, usually, hindi na natin mararamdaman lahat. Mm-mm. Yung kung ano man yung buwabangga or anything else na kung meron na bang sugat or wala. Meron Yes. kasi mga tendency na pag sobrang taas ng sugar mo, nagkakaroon ka ng diabetic ulcer na kung tawagin, which is yung nagkakaroon ka bigla ng sugat sa paa. Mhm. Kahit hindi ka naman nakakatapak. Hindi mo alam. Yes, exactly. Tama. Then, meron din mga tendency na alam mo yung pagka nasusugatan ka, ang tagal niyang gumaling or may times na hindi talaga siya gumagaling. Nangyari sa akin yan eh. That was my first experience na hospital talaga ako ng 7 days within dito sa may Quezon City. Yun, private yun ah. Yes. Note of that. So, Oo. yung part na yun, nasugatan na ako ng bubog na bote nun. Mhm. Then, ang nangyari, lumala na yung infection sa sa left part ng left foot ko. Then, ayun nga, hindi talaga maremedyo ng kahit anong Pinutol. medicine or anything else. So, sometimes kasi na yan, galing kami lipat-lipat kami ng hospital. Mhm. Yan ang recommendation sa amin ng Dr. Putol talaga eh. Then meron kami isang hospital dito na nakita sa Quezon City na ang gagawin lang is para kakayasin lang yung sugat ko. So debridement, ganyan. Tama kung hindi ako nagkakamali dun sa procedure. Yes. Yung pagpuputol po, Sir Jerry, maantala ko lang po kayo. Ano pong bahagi ng paa ang naputol sa inyo? Gaano po kalaki yung pinutol? Hinlalak yata. Naputol sa sa paa ko is yung sa right side naman, yung hinlalaki ko. Oo. So, yung hinlalaki ko mismo, kasama yung pinaka, yung some portion, yung maliit na portion lang naman ng dito sa sa right foot ko. Kasama siyang tinanggal. Kumusta na po yung ilang part pa? Nakakalakad pa rin naman po. Nakakalakad na siya. Opo, nakakalakad naman din po. Alright. How about sa creatinine? Ano po yung mga nararamdaman ninyo? Bumaba na, di ba? Kasi lately, katulad nung sinabi ko is, ayun nga, hirap ako makapaglabas ng higi. Unang-una. Okay. Oo. So, pangalawa, madalas mangati yung katawan ko. Mhm. As in, sobrang dalas talaga na uncontrollable na yung sobrang kati niya. And then, Kadalasan yung nangyayari sa akin. oo. I think yung pangangatin ng katawan dahil rin po sa taas ng blood sugar, Sir Arnold? No. Ang cause ng pangangati ng katawan because the potassium or phosphorus so any metallic ions hindi na ilalabas ng kidney. So pinagbabawal namin na kumain ng prutas because increasing the production of potassium, phosphorus, calcium, mangangati talaga yung buong mong katawan. Okay. So dapat mailabas yung potassium. Alright. So balikan natin si Sir Jerry. Kumusta po? Gaano po karami yung inyo pong tinitake na inner power para makita po yung changes at unti-unti nawawala po yung mga Mabilis. sintomas na inyong Mabilis. nararamdaman? Normal. By the way, di ba sir, normal lang creatinine, sugar, and hemoglobin count. Yes po, opo. Imagine mo. Opo, normal na po lahat. Kailan po kayo nag-start ng inner power, Sir Jerry? Actually, last month lang eh. Oho. Last month lang.
Per double dosage. Hindi ko masyadong Megadose. Megadose. I think mga 2 months, more than 2 months. Kasi ano ko to sinusubaybayan ko dahil gangrenous na yung paa niya. So parang it's a last move na nila na gusto kasi ng doktor putulin na yung left leg niya. So sinubaybayan ko ito. That's why nagmegadose ito ng 6 na kutsara a day, no? Kaya kung nagtatanong yung si Sir, no? Si Sir Talavera, kung nakikinig ngayon, yan po ang ginawa po ni Sir, no? Nag-take siya ng 6 na kutsara a day. 2 sa umaga, tanghalian at sa gabi. Pag-usapan natin, Sir Arnold, maya-maya, kung ano nga po ba yung pinagkaiba ng double dosage, megadose, sa pag-take nga po ng Inner Power. Meanwhile, Sir Jerry, dahil nga po sa pagbabago, parang na-delay yung pagputol po sa buo yung paa sa left side. Hindi lang na delay. Talagang hindi na pinutol. Hindi na pinutol. Kasi maganda ng paa niya, nakita Oo. ko bumalik Tama po, na. Sir Jerry? Yes po, opo. So, ngayon, patuloy pa rin po yung megadose Yes, sa kanya. nag-megadose. Kasi sabi ko, kailangan i-total healed natin yung paa na maibalik na sa dati. Everything will be back to normal. Mag-function na yung ang kanyang pancreas. Importante mag-function normally ang pancreas niya. Kasi parang ano yan, Lane, domino effect. Yes. So pag umali ang pancreas mo, gagaling ang kidney mo, Oo. gagaling hemoglobin count mo, everything will be back. Wala nang pangangati mo. So itong kay Sir, wala nang pangangati. Alam ko hindi na siya nangangati. So, Sir Jerry, yung megadose, paano niyo po ginagawa yan? Bale, ganito po kasi, kung binili kasi ng anak ko yung pack ng Inner Power na yun, actually nagulat nga ako eh. Oo. Ano yan, ang recommended lang talaga sa akin, 2 sa umaga. ang gagawin lang daw is 2 sa umaga, 2 sa gabi, tablespoon yun. Pero, ang ginawa ko kasi, in terms of that, is dinagdagan ko siya ng another 2 kutsara pa sa tanghali. Pananghalian. Oo. Para at least, Oo. yung effect ko. Mas So, malakas. eto, maniwala ka isa hindi. Wala pang 1 linggo na nakakita na kami ng pagbabago. Sa sugat, lalong sugat. Sa sugat, Totoo. yung kulay ng balat ninyo, Sir Jerry, nagbago. Nag-healed na yung mga sugat. Yes po. Kasi pinapadala sa akin din ng picture Oo. And then, yung pangangati po sa katawan, wala na rin? Siguro nag-take siya ng at least mga after a week. Okay. And yun, ikalawang linggo ng pagdating ko, dun siya totally nawala. Meron pa nga akong isa pang nararamdaman nun. Yes. Namamanhid yung right portion ng ulo ko. Oo. May ganun pa. Namamanhid siya. So, nung take din ako ng power, actually 1 week pa, wala pang 1 week. Nawala din siya. So, nakatulong po talaga yung pag-take niyo po ng Inner Power. Ito po ba ay tinitake niyo na may laman na yung inyong sikmura or empty stomach first thing in the morning? Before meal. Before Usually meal? Before meal talaga. Okay. Yes. So, ilan nga po sa mga pagbabago, Sir Jerry, nakakapamuhay po kayo ng normal? Yup. Oo. Actually, nagagawa ko na lahat ng mga activities ko eh. Yes. Yung mga ginagawa ko dati nung time na wala pa talaga ako nararamdaman. Nakakakit na rin ako ng bubong, ganyan. Oo. Tapos may mga rin ako, mga times na halos ako na rin gumagawa ng gawaing bahay. So, malaki rin po yung naitulong sa inyo ng Inner Power, Sir Jerry. Maraming salamat at aalamin nga rin po natin maya-maya kung papaano nga rin po yung tamang dosage nito para nga po sa ilan nating kababayan kung papaano nga po ba makakatulong rin sa kanila. Thank you once again, Sir Jerry Ibieta. Saka thank you very much nga pala. Thank you very much sa family nito, especially kay Kim Ibieta. Inimbita nila ako sa restaurant, pinakain nila ako for Thanksgiving na gumaling na siya. That's why nakita ko itong mga buong family na napakabait ng mga family ito. Tapos natutuwa ako dahil nga ang sabi niya sa akin, parang desperado na siya. Akala niya noon mamamatay na siya. Yan sabi niya, kakahiga na siya. Sabi niya, maiksi lang ang buhay ko sa mundo. Sabi ko, habang may buhay pa. May pag-asa. At may pag-asa. That's why nung time na, 4 days ago, talaga ang daming pagkain sa restaurant, no? So, ako kumain naman ako, pero tatuwa ako sa kanya dahil limitado ang kinain niya. Puro lang siya, I think, kinain niyang gulay is, yung yung chop suey. Hindi siya kumain ng pritong baboy, mga pritong manok, hindi yung pritong isda, hindi na. Ang daming food eh. So thank you kay Kim Libieta sa invitation nila sa pati sa kapasyente nating si Jerry. No? Thank you very much. Yes po, thank you. Thank you kay Sir Jerry Ibieta. Maraming salamat din po. God bless and keep safe at naway tuloy-tuloy na nga rin po ang recovery ninyo at makapumuhay po kayo ng normal. At anyway, bukas pa nga rin po ang ating text line, Sir Arnold, Yes. para po
sa may mga katanungan tungkol sa inner power? So sa mga interesado, no, call me, i-explain natin kung paano maibalik sa normal yung blood sugar, creatinine, everything na abnormalities sa blood chemistry natin is 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. So yung aking Facebook ay Arnold Oxenia Bigafreya and Arnold Duco Inner Power. Para nga po sa may mga katanungan kung paano nga po ba makakatulong at kung sino nga rin po ba yung maaaring mag-take ng inner power, yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. This time check is brought Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Ano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Sir Arnold Decena Duco at kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power. Muli Sir Arnold, para nga po sa mga interesado mag-avail ng Inner Power ang ating hotline number. Yes, may FB is Arnold Oxenia Bigafreya, 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Inulit ko 0951-4822-128. Yung Facebook ko is Arnold Duco by Inner Power. Ano nga naman daw po ba itong Inner Power, Sir Arnold? At para kanino nga naman daw po ba ito dapat irekomenda? Yes, sir, no? Kung nakikinig ka dito ngayon si Mr. Talavera, ito po, pakinggan nyo. So, ang Inner Power po ay hindi ito gamot at hindi rin ito herbal. Inner Power is a combination of nutrition, no? So ang aim ko dito is to boost the immune system of the patient, no? Kahit hindi ka pasyente, we need proper nutrition para mapapadami natin yung adult stem cells sa katawan natin. Kasi kung kulang po ng nutrition yung katawan natin, the body cannot produce a healthy adult stem cell that may cause destructions of antibodies. Doon na papasok po ang katawan natin. So ang Inner Power is a nutrition, magpapalakas ang katawan natin. Of course, magpapahaba ng buhay. I have a patient ngayon na 98 years old na. Very strong, no? Pa yung si Lolo, very strong pa rin. So, ang recommended ko lang naman is 2 tablespoon na sa umaga at gabi is okay na. Pero kung may budget ka talaga, mas mabilis ang reaction ng 6 tablespoon a day. Pero sa mga cancer, no, na mga kinikemo, so recommended namin ng 6 to 10 tablespoon a day. Sa Yun COVID, yung tinatawag na megadose, 6 to 12. 6 packet, yes, Okay. 6 to 12. Tulad yung time ng COVID, no? Nagbibigay kami ng 10 to 12 kutsara a day. 3 days lang to 5 days negative na ang patient. So, sa dengue, ganun din 6 to 10 tablespoon a day. 24 hours lang tataas na po ang platelet ng ating mga pasyente. So, ang function nito is to nourish the patient to increase the production of our immune system. So, minsan tatalakayin din natin yung ating immune system. Pero wala naman daw po ba yan contraindication, Sir Arnold, para nga po sa mga kaso ng mga pasyenteng may tinitake na rin pong maintenance medicine, like katulad kay Sir Jerry na diagnosed na diabetic, so malamang 'di ba may iniinom siyang pang maintenance. Actually, dahil ito ay nutritional food, wala po talaga siyang contraindication. Pero sa mga may sakit, depende sa sakit, yun mga pinagbabawal ko. Halimbawa, tulad may sakit kang fatty liver o gallstone formation, may ibabawal na tayo dyan. Pero next time natin itatakel. So, depende po sa sakit, yun din ang depende na ibabawal natin. So, during, sa akin lang naman, pag nag-take ka ng Inner Power, ibawal na lang natin yung mga processed food. Kasi may sakit tayo. Okay lang to take processed food kung bata ka pa. Because kung bata ka pa, you have a very strong resistance, your hormone production is okay, your steroid production is okay, your enzyme production is okay, human growth hormone is still okay. Pero pag tumatanda tayo, nagwi-weak na po ang organs natin dahil sa kinakain natin. So dahil sa kinakain natin na harmful, nagkakaroon din po yan ang problema ang mga organs natin. So once na hindi na nourish properly ang organs natin, nagwi-weak na yan. Pag nagwi-weak na yan, dito na hindi makapag-produce ng mga hormones, ng mga enzymes, ng mga steroids, doon na papasok po ang mga problema sa katawan natin. But hoping na itong research na ginagawa ko, pwede tayong umabot ng 120 to 125 years old. Kasi sa ngayon, I have a 103 years old na pasyente and 98 years of age. Meron ko 92, 93. They are still strong.
Okay. So para nga po, Sir Arnold, sa mga interesado, Mapa-Luzon, Visayas at Mindanao, maaari pa rin po ba silang maka-avail, Sir Arnold, kahit nasa mga Yes. probinsya sila? May courier naman tayo eh. Oo. Saka sa pasyente ko dyan na bedridden na sa 78 years old, I hoping talaga na nakikinig siya. Sa likod lang siya dyan ng Doña Carmen, ano? Kaya po nating i-revive yan na maging strong si Lola. Bata pa siya kung tutusin, 78 years old. Pero na bedridden na siya, no? By number is, by the way, it is 0951-4822128. Yung number ko is 0951-4822128. Inulit ko 0951-4822128. Yung aking Facebook ay Arnold Oxenia Bigafreya and Arnold Duco via Inner Power. So thank you very much at nakikinig po sa atin ngayon ang mga pamilya Eric Kiambao, no? Sa gabi. Nakikinig po sila ngayon. So thank you very much for listening. So mga Francisco family dyan sa Rizal, Palawan, nakikinig din sila. So thank you and good evening to everyone. Maraming salamat po kay ating nurse, naturopathic practitioner at representative ng Inner Power, Sir Arnold Decena Duco. At syempre, babatiin na nga rin po pala natin ng magandang gabi si Miss Joyce dyan sa Cavite at si Sir Dems ng Cebu. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion. Paalala nga rin lamang po natin na ang Inner Power ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Inyo rin pong nakasama Elanie Bensal. Magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery, and then
Nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday on Scene Zone, confessions ng isang events industry veteran. Meron ako mga ganyang event, ang daming pinalagay, wala namang lumapit. So sabi ko nga sayang. Nag-present ka ng concept, hindi tinanggap, and then nung nag-event, exactly the same. Pinaka-weird na request ng isang client. Ang hihingin sa iyo is yung buong mundo, pero ang kaya lang palang bayaran ay isang maliit lang na piraso nun. So I would advise, please huwag niyong gawin yan. Wait for your moment. Naka-experience na ako ng pinapamove sa akin yung buong stage indoors. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang Sa loob ng 86 na taon, DZR